Rosalinda. Ang pamilya niya, napakayaman talaga. Yung mama niya, sosyal, pero sobrang salbahe. Ibang-iba sila kumpara sa atin. Nung naging kami ni Fernando Jose, hindi ko inisip na mayaman siya. Kasi pinaniwala niya ako na kumikita lang siya sa pagiging pianista niya. Pero nung dinala niya ako sa malaking mansyon nila, natakot ako bigla. Pero sabi niya sa akin, ang mahalaga lang daw ay ang pag-iibigan namin. Wala nang mas titibay pa sa pag-iibigan natin, Soledad. Wala kahit ano. Pwede ba tayong mag-usap, Mama? Oh, huwag mo muna akong kulitin, Fernando Jose. Kasi sobra talagang masakit ang ulo ko ngayon. Magpapahinga muna ako. Bukas na lang tayo mag-usap. Doon tayo sa may garden. Baka makatulong sa'yo pag nag-usap tayo. Hindi ko inakalang mangyayari to. Hindi mo na dapat dinala ang babaeng yon dito. Hindi basta makakalimutan ni Valeria ang pambabastos niya. At isa pa, hindi man lang siya nakaramdam ng hiya nung bigla siyang nagsilbi sa mga bisita. Tapos ikaw naman, ginaya mo pa siya. Akala ko kasi pag sinamahan ko rin siya, matutuwa sila sa amin. Pwes walang natuwa. Hintayin mo humupa ang galit ng iyong mama. Wala akong pakialam kay Mama. Ang iniisip ko si Rosalinda. Bakit? Nagalit pa siya sa'yo? Sobra po. Hindi siya trinato ng maganda ni Valeria. Pero sinagot siya ni Rosalinda ng pabalang. Binastos at minaliit niya kasi ang girlfriend mo. Alam niyang mangyayari yun. Pero kayo, hindi ninyo pinagtanggol si Rosalinda. Ako? Hindi ko kayang ipagtanggol ang sino man, Fernando Jose, kahit pa ang sarili ko. O ang isang taong minahal ko ng buong puso. Alam niyo, ang saya-saya namin, Tita Marta. Kaso lang hindi ako gusto ng mama niya. Ginagawa niya ang lahat para paghiwalayin kami. Kukumbinsihin ko ang kapatid ko. Matatanggap ka rin ni Valeria. Napaka-sweet mong babae. Mabait ka. Kaya makukuha mo rin ang loob niya. Sinubukan kong kunin ang loob niya. Pero hindi ako nagtagumpay. Kanina ipinahiya niya ako. At minaliit niya ako. Mamamatay tao ka! Mamamatay tao ka! Ang sakit. Ang bigat ng loob ko, Tita. Ayoko nang ipaglaban si Fernando Jose. Dahil alam kong hindi ako matatanggap at mamahalin ng mama niya. Hindi yun mangyayari kahit kailan. Hindi talaga. Tahan na. Tita. Gusto nang makipaghiwalay ni Rosalinda sa akin. Sinabi ko sa'yo hindi magiging madali ang lahat. Naalala mo pa? Ano bang binabalak mong gawin? Sabi niyo rin, ipaglaban ko ang taong mahal ko. At yun mismo ang gagawin ko ngayon, Tito. Wala nang saysayan matapos ang mga nangyari. Hiwalayan mo na siya bago ka pa magdusa at mas lalong mahirapan si Rosalinda. Kaya sundin mo na lang ang payo ko sa'yo bago pa may mangyaring masama. Huwag ka nang umiyak, Rosalinda. Pero Tita, gusto kong mahalin siya at ituring na aking mama. Kasi patay na ang tunay kong mama. Pero imposible yun, Tita Marta. Sinabi ko na kay Fernando Jose, ayaw niya makipag-iwalay sa akin. Pero... Ano nang gagawin mo, Rosalinda? Hindi ko pa po alam, Tita. Pero dapat ko na siyang hiwalayan. Kaso lang, mahal na mahal ko po siya, Tita. Wala akong ibang lalaking mamahalin kundi siya lang. Akala ko pa naman wala ka na magiging problema.
Ang ganda mo pa naman suot yung bestidang tinahi ko. Oo, pero ayaw ng mama niya sa akin. Kaya wala na tayong magagawa pa. Gusto mo talaga makipaghiwalay kay Fernando Jose? Ayoko. Pero ayoko ring magdusa ng husto kapag inasal na kami. Huwag mo sabihin yan, hindi mo kailangan tumira kasama siya. Pero alam ko na lagi niya lang kaming guguluhin, Lucy. Nalulungkot talaga ako, naghiwalay na kayo. Wala na tayong magagawa. Teka, handa na ba yung enchiladas? Okay na. Sakto, tapos na rin ako rito. Tiyak na pagod na si Beto at si Papa pag uwi nila. Nakakatuwang makitang nagtatrabaho na ngayon si Beto. Tama ka dyan. Masaya ako't sinisikap ni Papa na mapasaya si Beto. Dati kasi, hindi magandang trato niya sa kanya. Oo, pero ngayon sa atin siya laging galit. Ayos na rin kasi si Beto, mukhang nagbago naman na. Sana nga, Lucy. Nandiyan na sila. Dali na natin to. Ano po nangyari, Papa? Igawa niyo siya ng kape. Ano ba yan? Amoy alak na naman siya. Lasing ulit si Beto. Nagtatrabaho ba talaga siya kasama niya o puro inom lang ang inaatupag niya? Salamat, Alcira. Pasensya na po ulit kung nagalit man si Senyora Valeria kay Senyorita Rosalinda. Pinagtanggol kasi ako ng girlfriend niyo kaya ngayon galit sa kanya si Senyora. Huwag mo nang isipin yon. Ayaw talaga sa kanya ni Mama. Pero kasalanan ko pa rin po, Senyorito. Kasi pinagtanggol ako ng girlfriend niyo. Sige po. Pagkadala ko sa inyo ng almusal, kukunin ko na ang gamit ko para umalis. Tinanggal ka ng mama ko? Opo, kagabi. Ay, sige, Alcira, huwag ka nang umiyak, ha? Hayaan mong kausapin ko si Mama. Inumin mo muna tong kape, Beto. Ano ba? Pabayaan mo nga ako. Ano ka ba? Hindi ka na talaga nahiya. Puro kapag inom ng alak imbis na magtrabaho. Alam mo, Beto, sobra ka na talaga. Puro sakit ng ulo na lang. Tumigil na nga kayong dalawa. Huwag niyong awayan ang anak ko. Pero Papa... Walang pero-pero. Kung gustong uminom ni Beto, karapatan niyang gawin yon. Hindi niyo pwedeng konsintihin ang pagiging lasinggero niya. Sino ka ba para turuan ako kung paano ko dapat tratuhin ang anak ko? Sino ka ba? Kung ayaw niyo ng ganito, bukas ang pinto ng bahay, lumayas kayong dalawa! Good morning po, Mama. Good morning din. Mama, huwag niyo nang tanggalin si Alcira. Si Miss Perez ba ang nagsabi sa'yo? Hindi po. Nakikiusap lang ako dahil wala nang ibang matutuluyan si Alcira at iyak siya ng iyak kanina, Mama. Napakarami namang kakampi ni Alcira. Hindi niyo na ba siya aalisin? Hindi niya ginawa ang trabaho niya. Ayoko ng ganong katulong dito sa bahay. Pakiusap po. Pagbigyan niyo pa siya. Yung girlfriend mo, kinampihan pa yang si Alcira. At dahil sa ginawa nila, nagkagulo Ayokong kahapon. pag-usapan natin ang tungkol sa girlfriend ko ngayon, Mama. Sa tingin ko, isang pagkakamaling sinama ko pa siya sa party ninyo. Mabuti naman at na-realize mo yan, anak. Ano pong masasabi ninyo? Hindi niyo na paalisin si Alcira? Pag-iisipan ko pa. Salamat naman, Mama. Magbibihis lang ako. Pupunta ako sa women's jail. At bakit? Aalamin ko kung nasaan si Soledad Romero. Hindi niyo kami pwedeng tratuhin ng ganito, Papa. Kasi anak niyo rin naman kaming tatlo. Anak niyo rin kami, Papa. Kasalanan niyo dahil ginalit niyo ako! Akala kasi namin magbabago na talaga si Beto pero katulad pa rin siya na dati. Huwag na kayong makialam. Dahil ako ang bahala kay Beto. Inumin mo na to, anak. Para mahimasmasan ka. Inumin mo na. Ang mabuti pa pumasok na ako sa trabaho. Sandali lang, Rosalinda. Ito na yung perang hiniram mo kay Florentino. Ibayad mo yan sa kanya. Salamat, Papa. Sige na, umalis ka na sa harapan ko. Bakit hindi niyo na kami mahal gaya ng dati? Anong kasalanan namin para tratuhin niyo kami ng ganito pa? Sabihin niyo sa amin. Umalis ka na, Rosalinda. Iwan mo na ako. Anong tinitingin-tingin mo dyan?
Ano na naman po ang dahilan at bumalik na naman kayo rito? Sigurado ako na may kaibigan pa rito si Soledad Romero. Yung madalas niyang nakakasama, meron siya nun. Gusto ko siyang makausap.